Alger Abrenica, crush daw si Rian Ramos? Paano na si Chris Bernal? Jillian Ward, sumabak na sa taping ng Trudy's Liit. Sikreto niya sa mga eksenang iyakan, alamin. At Diana Meneses, napipisil daw na magbida sa isang Bollywood movie sa India. Served hot sa inyong breakfast, ito ang Intriga Express. Alrighty, haba excited na maraming kids sa pagbabalik eskwela. Ang mga chikadora naman, gigil na sa mga chikang bumibida sa ating showbiz tambayan. Siyempre, excited na rin sila. Kaya ihanda na inyong mga ballpen at papel. Ay, ganun talaga. At ilista na ang aming mga ibubuking dito lang sa Intriga Express! Balik na sila. Yan. Oops, galing umiwas hindi nadapa. Bago lahat, happy birthday kay Mayet Manaig at Nicole Sahani from Errol. Happy birthday! At belated happy birthday dito sa aking handler from Jimmy Artist Center. Kalay! Happy birthday! At excited na si Alger Abrenica sa susunod niyang proyekto dito sa Kapuso Network. Ito at ang kanyang bagong ka-love team, Miss Rian Ramos. Hindi naman itinanggi ni Alger na noon pa man, malaki na ang paghanga niya sa aktres. Tingin pa nga ng kampante na ang kanyang loob kay Rian, kahit di pa nagsisimula ang kanilang project. Hindi rin nag-deny si Alger na ikatutuwa niya kung totoo ang balitang crush din siya ng aktres. Dati pa, crush ko na talaga si Rian Ramos. So, kahit dati pa nung tinatanong ko, nakakataba ng puso kung si Miss Rian Ramos na talaga magkakagusto sa isang katulad ko. Mukhang bagay naman. Oo. At saka parang kahit sino naman yata ay talagang hahanga kay Rian Ramos. Correct. I agree. Hindi lang lalaki. Oo. Diba? Tama. Napakagandang bata. Hi, Rian. We miss you. Good morning. On screen. At eto naman isa, gaganap bilang Trudy's Liit na si Jillian Ward. Sumabak na po sa taping. Makulit at high energy na Jillian ang kanilang nakita sa set. Enjoy na enjoy daw ang bagong child star. Pangarap niya kasi talaga ang pag-aartista. At kwento pa ni Jillian na kapag tape na rin daw sila ng mga eksenang kailangan niyang umiyak. At para tumulong kanyang luha, nag-iisip siya ng mga malulungkot na bagay. At tinutulungan din naman daw siya ng kanilang direktor para dito. Pag kailangan ko po umiyak sa sinasabi niya po, hindi niya na daw ako bati. Hindi ka naman. Pag kailangan ko umiyak, pero bati niya naman po ako. Iniisip ko po yung lahat nakakalungkot at nag-iisip ako ng nakakalungkot na kanta. Ang cute ng bagit! Nakakagigil! Actually, nung commercial pa lang niya before, napansin, tawan-tawa na ako dun sa batang yan. Nice to see that she's going to star in her own show. Yes, sa tawag mo siyang Trudy's, sasagot siya sa'yo, andyan na po! Ang cute! Trudy's! Samantala, Diana Meneses na pipisil daw na magbida sa isang Bollywood movie sa India. Ang kwento, isang Indian producer ang nagpahanap sa Eat Bulaga Brazilian host. Naispatan daw si Diana sa kanyang hosting stint sa naturang noontime show at sa isang commercial. Lead role para sa isang Bollywood movie ang alok daw kay Diana ayon sa manager nito na nakapanayam ng Philippine Entertainment Portal o PEP. Sa ngayon naman daw, pinag-iisipan nila mabuti kung tatanggapin nila ang proyekto. Isang taon daw kasing mamamalagi si Diana sa India if ever na matuloy ito. Mala Narnia at Lord of the Rings daw ang konsepto ng nasabing Bollywood film. At nakatakda itong shoot hindi lang sa India pati sa US, Japan at Thailand. Bongga. Maano daw, maganda daw yung offer in terms of kaya lang, Ang tagal nga lang kasi niyang mawawala. Correct. Siyempre, mamimiss naman natin siya dito, Exactly. no? Pero, I think, bagay sa kanya yon. Kung gano'n, Tsaka Bongga maganda siya kung doon. super sumikat din siya. Yung pati sa Hollywood, nakuha din siya, diba? Diba? Ayan, good luck, Diana. Good luck. At natikman nyo na ang iba naming hain sa almusal. More showbiz balita mamaya tutukan dito lang sa ating Intriga Express! Hindi na tayo sa talakayan. Ilang linggo bago inaugurasyon ng bagong Pangulo ng Pilipinas, hindi pa rin buo ang gabinete ni President-elect Noynoy Aquino. Pero pangako ng Pangulo, kukumpletuhin na niya ang 25 miyembro sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, 4 na personalidad pa lamang ang tiyak na uupo kasabay ni Aquino. Si Dinky Soliman para sa DSWD, Teresita Delas bilang Presidential Advisor on the Peace Process, Paquito Ochoa Jr. bilang Executive Secretary, at Edwin Lacerda bilang Presidential Spokesperson. Samantala, sarado pa rin ang bibig ng kampo ng bagong Pangulo
sa iba pang lumulutang na pangalan na maaaring maging bahagi ng kanyang liderato. Bagi ang susunod na DILG Secretary, posisyong hayagang ninanais si Vice President-elect Jejo Marbinay, hindi pa rin pinapangalanan. Pero ani Aquino, masaya siya sa pag-usad ng paghahanap ng kanyang gabinete. Dapat daw kasing busisiin ng maayos ang background ng kanyang napipisil. Kaya naman ang tanong ng bayan, sino-sino pa nga kaya ang sasama sa liderato ni Aquino? Ito ang ating tatalakayin ngayon. Okay, ating mga kasama sa mainit nating talakayan si Atty. Edwin Lacerda, tagapagsalita ni President-elect Noynoy Aquino. Atty., welcome ulit at salamat sa aming imbitasyon na pinaunlakan mo. Sa inauguration po ng ating Pangulo, maihahayag na ba na yung gabinete niya buo na habang nanunumpa siya, nandun na? At the very least, 29 lalabas yung ano. Sa June 30. June 30 lalabas June 30. yung cabinet. Oh. Because sa June 30, magkakaroon ng isang official cabinet meeting after the inauguration. Uy, okay yun ha. Oo. Pero sa Quirino na yung panunumpa, Sa Quirino ang panunumpa. tapos, ang address sa Quirino, Sa- street party sa Memorial Circle. o kailan sisingit dun yung parang cabinet meeting? From the Quirino Grandstand, pupunta kami sa Malacanang. Okay. Tapos mula doon, magkakaroon ng official cabinet meeting. First official cabinet meeting. So within 2 weeks ngayon, makukumpleto na yung listahan. Mahirap bang pumili ng ano? Member ng Maraming cabinet? magagaling. Maraming bang nag-a-apply? Maraming magagaling. Maraming Maraming kwalipikado magagaling na naman. So ibig kwalipika, sabihin, pag may napili si Presidente, yung talagang walang bahid. Yung publiko uy, katanggap-tanggap itong tutulong sa kanya. To the best of our knowledge, yes. Katanggap-tanggap ang mga magiging member ng kabinete. Ang sigurado lang, ikaw, di ba? Digo Suliman sa DSWD, si Ma'am Deles sa Advisor on Peace Process, tapos si Attorney Jojo Ochoa Jr. no, sa Executive Secretary. That's correct. Yung kayo palang apat ang... Apat pa lang confirmed. Okay. May kinakausap na siya at just making sure that the private lives are fixed, na maayos yung kanilang pribado mga buhay at sa mga negosyo nila. Okay. Nasa shortlist daw si Vice President Jejo Marbinay sa DILG. Sinabi po ni Pangulong Aquino na isa siya sa mga pangalan nandun, 5 or 7 pangalan na naroon. Oo. Pero makakasama ba siya sa official cabinet, si Vice President Binay, o may iba siyang magiging trabaho? Like nung panahon ni Erap, nung President Ramos, binigyan siya chairman ng Presidential Anti-Crime Commission, hindi cabinet rank yun, di ba? Hindi. Oo. By tradition kasi, ang vice presidente ay binibigyan ng posisyon ng foreign affairs. That tradition was broken nung panahon ni Pangulong Erap. Oo. Hiningi niya ang Philippine Anti-Crime Commission, if I'm not mistaken. And then si Pangulong Arroyo, hiningi ang DSWD. Okay.